Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Sa loob ng 3 araw, dumagsa ang napakaraming tao sa Treasure Hoarding Palace sa gitna ng Mist City. Mula sa mga maharlika hanggang sa mga karaniwang mamamayan, lahat ay nagtipon para sa pinakaabangang Treasure Exchange Gathering. Ngunit sa katotohanan, isa lamang itong napakalaking pagsusugal. Dahil karamihan sa mga kayamanang ilalabas ay hindi pa kailanman nakita ng publiko, may mga taong handang gumastos ng napakalaking halaga, ngunit uwi ng luhaan. Samantala, may iba namang maswerte na makakakuha ng napakahalagang kayamanan kapalit lamang ng ilang spirit stones. Ito ang tunay na alindob ng pagsusugal, isang mapanganib na laro na maaaring magdala ng isang tao mula sa pagiging ordinaryo tungo sa kapangyarihan sa loob lamang ng isang iglap. Maayos na pumila ang lahat sa pagpasok. Sa araw na yon, walang mataas o mababa ang katayuan. Lahat ay pantay-pantay sa loob ng bulwagan. Sa gitna ng napakalawak na entablado ay nakatayo ang City Lord ng Mist City na siyang magsisilbing tagapangasiwa ng pagtitipon. Ngunit kahit siya ay hindi mapakali. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa siyam na pribadong silid na nakapalibot sa bulwagan. Naroon ang mga kinatawan ng 8 emperors. Alam niyang kahit isa lamang sa kanila ang magwala, kayang wasakin ang buong Mist City nang walang sinuman ang makakapigil. Sa isa sa mga pribadong silid, napansin ni Li Jingshan ang kaba ng City Lord. Higit 1 buwan na tayo rito, ngunit ngayon ko lang siya nakitang ganoon kakaba. Napabuntong hininga siya habang nakatingin kay Zhu Fan. Steward Zhu, haharap tayo sa 8 emperors ng lantaran. Hindi ba masyado pang maaga? 1 taon pa lamang tayong naghahanda. Ngunit kalmado lamang si Zhu Fan habang nakaupo sa kanyang upuan. Mataas ang panganib pero ito rin ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi natin alam kung magkakaroon pa ng isa pang ganitong pagkakataon. Pagkatapos ay napalingon siya kina Lu Yunchang at Murong Xu. Bakit nandito rin kayong dalawa? Ngumiti si Lu Yunchang. Bilang Young Miss ng Lu Clan, nararapat lang na narito ako. Samantala, sinabi ni Murong Xu na gusto lamang niyang makita kung gaano nga ba kalalakas ang mga dakilang eksperto ng Sacred Domain. Agad namang pinuna ni Baliyuyu ang dalawa. Nandito tayo para ipakita ang lakas ng Lu Clan, hindi para mamasyal. Muntik na muling magsimula ang kanilang pagtatalo, ngunit agad itong pinahinto ni Zhu Fan. Makalipas ang ilang sandali. Tumunog ang napakalaking kampana. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Lumapit sa gitna ang City Lord at mumiti. Maligayang pagdating sa ika-negatibo 1784 Treasure Exchange Gathering. Ipinaliwanag niyang sa loob ng bulwagang iyon, pantay-pantay ang lahat. Mahirap ang buhay, kaya kung nais baguhin ang sariling kapalaran, kailangan lamang magkaroon ng lakas ng loob na tumaya. Nagpalakpakan at nagsigawan ang buong madla. Hindi nagtagal ay inilabas ang unang bagay na isusugal. Isa itong karito na natatakpan ng itim na tela. Ngunit gaya ng nakasanayan sa Mist City, walang sinuman ang nakaalam kung ano ang nasa loob. Maaaring ito ay isang pambihirang kayamanan. O baka naman isa lamang itong ordinaryong basura. Agad nagsimula ang blind bidding. 100,000 spirit stones. 1,000,000. 5,000,000. Sunod-sunod ang sigawan ng mga tao. Ngunit napangiti lamang si Zhu Fan. Ito ang paboritong panlilinlang ng gambling emperor. Nagulat si Li Jingshan. Alam mong panlilinlang pero sasali pa rin tayo. Ngumiti si Zhu Fan. Ang mga tulad natin ay kailangang magmukhang mayamang mangmang. Kailangan nating makuha ang atensyon ng 8 emperors. Kapag naging kapaki-pakinabang tayo sa kanila, mababawi rin natin ang lahat ng ginastos natin kasama pa ang tubo. Napangiti si Li Jingshan. Tunay ngang malayo ang iniisip ng kanilang steward. Habang naghahanda silang magbid, biglang may malakas na boses ang umalingaw-ngaw. 10,000,000 spirit stones. Napatingin si Zhu Fan sa kabilang pribadong silid. Sixu Zhensheng yon. Agad siyang pinagsabihan ng kanyang senior uncle, ngunit huli na ang lahat. Hindi papayag si Xu Zhensheng na mapahiya. Makalipas lamang ang ilang sandali. Malamig na boses ang muling umalingaw-ngaw mula sa silid ng Lu Clan. 20,000,000 sacred stones. Nabigla ang buong bulwagan. Sacred stones. Hindi spirit stones. Halos mawala ng pag-asa ang lahat.
Kung sacred stones na ang ginagamit ng Luo clan mula pa lamang sa unang item, paano pa sila makikipagsabayan? Maging ang City Lord ay napahinto. Nag-alangan siyang tanungin ang Luo clan. Tiyak ba kayong sacred stones ang inyong ipambabayad? Agad ang sagot. Simula ngayon, sacred stones lamang ang aming gagamitin. Parang sumabog ang buong bulwagan sa ingay. Lalong tumindi ang reputasyon ng Luo clan bilang isang pamilyang may walang katapusang kayamanan. Wala nang nagtangkang magbid pa. Kaya't idineklara ng City Lord na panalo ang Luo clan. Tinanggal ang itim na tela. Isang napakagandang prismatic virtuous hairpin ang lumitaw. Kumikislap ang 18 mamahaling perlas na nakapalamuti rito. Nabighani ang lahat ng kababaihan. Ipinaliwanag ng City Lord na bagamat isa lamang itong hairpin, lalo nitong pinapaganda at pinapatingkad ang kagandahan ng sinumang babae na magsusuot nito. Napabuntong hininga ang mga lalaki. Ngunit ang mga babae ay halos hindi na maalis ang tingin dito. Maging sina Mei Sangu at ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect ay hindi nakaligtas sa alindog nito. Labis ang inggit ni Fang Min. Sinisipa niya si Xu Zhensheng dahil hindi nito nagawang bilhin ang hairpin para sa kanya. Tahimik lamang si Chu Qingcheng. Bagamat alam niyang hindi ito mahalagang kayamanan, nais din sana niyang maisuot ito kahit minsan lamang. Ngunit biglang nagsalita ang City Lord. Ihatid ang hairpin sa Young Miss Luo. Tumango ang isang attendant at kinuha ang kariton. Ngunit bago pa man siya makaalis, isang boses ang pumigil sa kanya mula sa pribadong silid ng Luo clan. Ibigay ninyo ang hairpin kay Chu Qingcheng ng Ruby Cloud Sect. Nagkagulo ang buong bulwagan. Lahat ay nagbulungan. Bakit ibibigay ng Luo clan ang isang kayamanang nagkakahalaga ng 20 milyong sacred stones sa isang disipulo ng Ruby Cloud Sect? Maging ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect ay natulala. Nagtaka si Fang Min kung may lihim bang ugnayan ang kanilang sekta sa Luo clan. Lumapit ang attendant at magalang na nagtanong kung sino si Chu Qingcheng. Tahimik na nagtaas ng kamay si Qingcheng. Ngunit bago pa niya matanggap ang hairpin, biglang sinubukan ni Fang Min na agawin ito. Mabilis na iniwas ng attendant ang kahon. Mawalang galang, ngunit hindi kayo si Chu Qingcheng. Galit na galit si Fang Min. Ako ang head senior sister ng Ruby Cloud Sect. Bakit hindi sa akin ibibigay? Mahigpit ang naging sagot ng attendant. Binili ito ng Luo clan para kay Chu Qingcheng, hindi para sa Ruby Cloud Sect. Namula sa hiya si Fang Min. Agad siyang sinaway ni Mei Sangu. Miner, tigilan mo na ang kahihiyan. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Chu Qingcheng. Qingcheng, tanggapin mo ang regalo. Tahimik na tumango si Chu Qingcheng. Maingat niyang kinuha ang hairpin at isinukbit ito sa kanyang buhok. Sa sandaling maisuot niya ito, lalong umangat ang kanyang likas na kagandahan. Parang isang diwata na bumaba mula sa langit. Napatingin ang buong bulwagan sa kanya, halos mawalan ng hininga sa kanyang walang kapantay na anyo. Nang marinig ni Luo Yunchang ang sigaw ni Zhu Fan, napakurap siya sa gulat. Qingcheng, siya ba ang hinahanap mo? Huwag mong sabihing taga Ruby Cloud Sect siya. Tahimik na tumango si Zhu Fan at bumuntong hininga. Sayang nga lang at napakalapit niya sa Ruby Cloud Sect. Balang araw, siguradong magiging malaking problema yon. Pilit na ngumiti si Li Jingshan. Kung ganoon binabati kita, Steward Zhu. Ngunit tila hindi yon narinig ni Zhu Fan. Malalim ang iniisip niya. Elderly, may kakaiba sa paraan ng pagtatago nila kay Qingcheng sa Ruby Cloud Sect. Imbestigahan mo. Alamin mo rin ang lahat ng nangyari 100 taon na ang nakalipas. Pakiramdam ko, may masamang balak ang matandang babaeng iyon para sa kanya. Opo, Steward Zhu. Sisimulan ko agad ang pagsisiyasat. Salamat. Habang nakakunot noo si Zhu Fan, muling nagsalita ang City Lord. Mga ginoo at ginang, natagpuan na ng unang kayamanan ang bagong may-ari. Ngunit huwag kayong mabahala dahil mas mahalaga pa ang susunod na bagay. Dalhin na ito. 30 milyong sagradong bato. Bago pa man matapos ang pagpapakilala, isang malakas na boses ang pumuno sa buong bulwagan. Napakurap ang City Lord at napatingin muli sa pribadong silid ng Luo clan. Ginoo, hindi ko pa po na ipapahayag ang panimulang presyo. Wala akong pakialam. Kukunin ko yan. Muling umugong ang buong bulwagan.
Hindi pa nga alam kung ano ang laman ng kariton, ngunit agad nang may alok na 30 milyong sagradong bato. Hindi na ito pagsusugal. Pagsusunog na ito ng salapi. At habang iniisip iyon ng lahat, mas lalo silang namangha. Gaano ba kayaman ang Luklan? Napabuntong hininga ang City Lord bago muling sumigaw. May tataas pa ba sa alok? Wala na ba? Tahimik ang buong bulwagan. Walang sinuman ang handang magsugal ng ganoong kalaking halaga para sa isang bagay na hindi pa nila nakikita. Kung gayon ang ikalawang kayamanan ay mapupunta sa Luklan. Bumagsak ang maso. Ano kaya ang laman nito? Tingnan natin. Pakihatid na lang kay Miss Chu Qingcheng ng Ruby Cloud Sect. Muling pinutol ni Zufan ang kanyang sasabihin. Napakamot na lamang sa ulo ang City Lord. Hindi ninyo man lang gustong malaman kung ano ang inyong nabili. Hindi na. Lahat ng mabibili namin ay ibibigay kay Miss Qingcheng. Walang pagtutol sa kanyang tinig. Napilitan ang City Lord na ipahatid agad ang bagay. Tahimik na pinanood ng lahat ang hindi pa nila nakikitang kayamanan habang dinadala ito kay Chu Qingcheng. Sa buong kasaysayan ng Mist City, hindi pa nangyari ang ganitong bagay. Lalong nalito ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect. Sino ba talaga ang Luklan? Bakit nila ibinibigay ang lahat ng kayamanan sa aming sekta? At bakit si Chu Qingcheng lang ang tumatanggap ng lahat? Sunod-sunod na kayamanan ang napunta kay Chu Qingcheng. Sa bawat bagong item, hindi na hinahayaang magsimula pa ng pagpapataas ng presyo ang City Lord. Isang alok lamang ni Zufan. At agad na kanya na ang bagay. Pagkatapos nito ay ipapadala niya yon kay Chu Qingcheng. Wala nang kailangang gawin si Qingcheng. Tahimik lamang siyang nakaupo habang isa-isang dumarating ang napakaraming mahahalagang kayamanan sa kanyang harapan. Samantala, ang mga taong dumayo roon upang maranasan ang kasiyahan ng pagsusugal ay tila naging mga dekorasyon lamang. Wala silang laban sa walang katapusang yaman ng Luklan. At ang pinakakawawa sa lahat ay ang City Lord. Sa tuwing magsisimula pa lamang siyang magsalita, inuunahan na siya ni Zufan ng napakalaking alok. Ang tanging natitirang tungkulin niya ay ang ipahayag ang susunod na kayamanan. Isang napakalungkot na araw para sa tagapangasiwa ng Treasure Exchange. Nang maubos ang lahat ng karaniwang kayamanan, muling nagsalita ang City Lord. Ngayong tapos na ang mga ordinaryong kayamanan, nais muna naming pasalamatan ang marangal na Luklan bilang pinakamalaking mamumuhunan ng ating Treasure Exchange. Ngayon naman ay oras na para sa pinakahihintay na kayamanan ang mapa ng Nether Sea. Ang huling kayamanang ito ay paglalabanan ng mga kinatawan ng 8 emperador ng Sacred Domain. Kung may iba pang gustong sumali maaari rin, basta't kaya nilang tustusan ang halaga at harapin ang magiging kapalit. Naputol ang pananabik ng karamihan. Kanina pa handa ang ilan na sumubok. Ngunit nang marinig nilang ang kalaban ay ang 8 emperador. Bigla silang nanahimik. Makikipagsugal laban sa 8 emperador. Hindi pa sila handang mamatay. Nakangising tumingin ang City Lord sa silid ng Luklan. Kahit gaano kayaman ang Luklan, hindi sila maaaring maging sapat na baliw para hamunin ang 8 emperador. Mga kinatawa ng 8 emperador, ayon sa kahilingan ng Gambling Emperor, ilalagay niyo ang inyong mga alok sa mesa. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang anumang hidwaan. Isang malaking mesa at 7 upuan ang inilatag sa gitna. Isa-isang lumabas ang mga kinatawan ng 8 emperador, kasama sina Mei Sangu at ang iba pa. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ng buong bulwagan ang tunay na mga makapangyarihan ng Sacred Domain. Isa sa kanila ang nagsalita. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto ba ng Gambling Emperor na gawing palabas ang aming tunggalian? O gusto niyang gamitin kami upang lalo pang itaas ang pangalan ng Mist City? Ngumiti lamang ang City Lord. Nasa gambling town kayo. Dito, lahat ay napagpapasyahan sa pamamagitan ng pagsusugal. Hindi namin maaaring ipagbili ang mapa ng Nether Sea. Ngunit maaari naming matalo ito kung may sapat kayong kakayahan upang mapanalunan. Sumingkit ang mga mata ni Mei Sangu. Mabuti. Paano ang laro? Hindi karaniwang sugal. Mga bugtong. Ang unang makahula ng tama ang mananalo. Kapag tabla ang bahay ang panalo. Nagkatinginan ang 7 kinatawan bago sabay-sabay na tumango. Wala kaming tutol. Kung gayon magsimula na ang laro. Sandali. Isang malakas na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw mula sa silid ng Luklan. Magdagdag kayo ng isa pang upuan.
Sasali rin ang Luo clan. Umalinggaw ang bulwagan sa pagkabigla. Ano? Makikipaglaban ang Luo clan sa 8 emperador. Nagpapakamatay ba sila? Maging ang 7 kinatawan ay natigilan. Sinikap nilang hulaan ang pinagmulan ng Luo clan. May sinusuportahan ba silang Sacred Mountain? Ngumiti ang City Lord. Magdagdag ng isa pang upuan. May sapat pang espasyo sa ating mesa. Isang bakanting upuan ang inilagay sa gilid. Lahat ng mata ay nakatutok dito. Maya-maya, lumabas ang Luo clan mula sa kanilang pribadong silid. Napasinghap sina Chu Qingcheng at ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Ngumiti si Zhu Fan habang nauunang naglakad. Bilang miyembro ng Luo clan, natural lang na samahan ko ang aming young miss. May problema ba roon? Taglay ang mahiwagang ngiti at hindi mabasang ekspresyon. Tahimik siyang lumapit sa mesa ng pagsusugal, handang harapin ang mismong mga kinatawan ng 8 emperador. Nagulat si Chu Qingcheng at napatitig kay Zhu Fan, lalo lamang siyang nalito sa bawat sandali. Samantala, hindi pa rin maunawaan ng ibang mga dalaga kung bakit tatanggapin ng isang makapangyarihang angkan tulad ng Luo clan ang isang hamak na bone tempering cultivator. Walang pakialam si Zhu Fan sa iniisip ng iba. Umiti siya kay Chu Qingcheng at marahang nagtanong. Qingcheng, nagustuhan mo ba ang mga ibinigay ko? Napakurap si Chu Qingcheng. Ikaw pala ang nagbigay ng mga yon. Nagustuhan mo ba? Nakangiting sabi ni Zhu Fan. Pasensya na kung ano-ano lang ang naibigay ko. Maikli lang kasi ang panahong magkasama tayo, kaya hindi ko alam kung ano talaga ang gusto mo. Kaya binili ko na lang ang lahat para makapili ka. Kung may ayaw ka, itapon mo lang. Pero sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, para sa susunod, iyon mismo ang ibibigay ko. Namula ng husto si Chu Qingcheng at yumuko. Hindi naman. Magaganda silang lahat. Lalong umiti si Zhu Fan. Magaganda? Ano ba talaga ang mga yon? Hindi ko naman nakita ang laman. Ikukwento mo ba sa akin? Para sa susunod, mas maganda pa ang maibigay ko sa'yo. Huwag ka nang gumastos ng ganoon. Biglang sumingit si Fang Min habang nag-aapoy sa inggit ang kanyang mga mata. Humph! Wala siyang ginastos. Hindi nga niya gusto ang mga bagay na yon, kaya ipinamigay lang niya sa'yo. Akala mo ba ulitin pa niya yon? May pangungutyang ngiti siyang tumingin kay Zhu Fan. Sigurado akong si Master Luo ang bumili ng lahat para lang magpasikat. Sino ang nakakaalam kung anong pambobola ang ginawa ng hamak na yan para pagkatiwalaan siyang humawak ng mga walang kwentang bagay? Huwag kang magpaloko. Wala siyang kakayahang humingi ng milyon-milyong sacred stones sa kanyang amo para lang gastusin sa'yo. Tumango rin si Xu Zhensheng. Tama. Maswerte lang siyang may mabait na amo na kumukop sa kanya. Isa lang siyang alagang aso. Junior sister, huwag kang umasa sa limos ng ibang tao. Nasaktan si Chu Qingcheng. Tumingin siya kay Zhu Fan bago mahina ngunit matatag na nagsalita. Senior sister, mabait talaga siya. Kahit hindi siya ang bumili ng lahat ng iyon, sapat na ang pagiging maalalahanin niya. Ano, malamig na putol ni Fang Min, ang pagtatapon ng mga bagay na ayaw ng amo niya sa'yo ay pagiging maalalahanin. Ganoon ka ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Pagkatapos ay lumingon siya kay Mei Sangu. Senior aunt, hindi ba dapat niyo siyang pigilan? Nililigaw na si junior sister Qingcheng. Malamig na tumingin si Mei Sangu kay Zhu Fan bago nagsalita kay Luo Yunqiang. Iha, itali mo ng maayos ang alaga mong katulong. Sobra na ang pambobola niya. Hindi nagpatalo si Luo Yunqiang. Hoy, matandang bruha! Ikaw ang dapat maglagay ng tali sa mga asong babae mo. Nakakairita na ang walang tigil nilang pagtahol. Napasinghap ang buong bulwagan. Naglakas loob ang Luo clan na insultuhin ang kinatawan ng isa sa 8 emperador. Sino ba talaga ang Luo clan? Namula sa galit si Mei Sangu. Libu-libong taon na siyang nabubuhay, ngunit ngayon lamang siya nilait ng isang batang babae. May lakas ka ng loob, walang hiyang bata. Sumabog ang kanyang emperor stage aura. Ngunit kasabay noon, isang anino ang mabilis na humarang sa harap ni Luo Yunqiang. Si Baliyuyu. Sumiklab ang malamig niyang aura at bumangga ito sa kapangyarihan ni Mei Sangu. Boom! Nayanig si Mei Sangu at napaatras ng bahagya. Samantalang si Baliyuyu ay nanatiling matatag at malamig ang tingin.
Hindi masama, matandang bruha. Lalong nagulat si Mei Sangu. Isa lamang Spirit King si Baliyuyo, ngunit nagawa nitong tapatan ang isang tunay na Emperor Stage expert. Doon pa lamang ay napagtanto ng lahat kung bakit may lakas ng loob ang Luo Clan na sumali sa laban ng 8 emperador. Naging seryoso ang mga kinatawan ng iba't ibang puwersa. Hindi na nila minamaliit ang Luo Clan. Huminga ng malalim si Baliyuyo at tumingin kay Zhu Fan. Steward Zhu, ikaw ang may kagagawa ng gulong ito pero nakikipaglandian ka lang dyan. Sumingit naman si Luo Yunqiang na may bahagyang tampo. Nga. Ikaw ang nagsabing sasali tayo sa pustahan pero kami ang humaharap habang ikaw ay abala sa panliligaw. Napakurap si Chu Qingcheng. Steward. Ikaw ang steward ng Luo Clan. Maging ang iba ay natigilan. Paano naging head steward ng isang napakayamang angkan ang isang bone tempering cultivator? Umiti lamang si Zhu Fan. Ipapaliwanag ko mamaya. Pagkasabi noon ay mabilis siyang bumalik sa mesa. Tahimik na tumayo si Luo Yunqiang at ibinigay ang kanyang upuan. Magalang naman itong inayos ni Li Jingxian bago buong paggalang na inimbitahan si Zhu Fan na maupo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang isang steward ang siyang umupo sa pangunahing pwesto ng Luo Clan. Maging ang City Lord ay nalito ngunit magalang pa ring nagsalita. Sir Zhu, tunay ngang bata pa ngunit napakahusay. Maraming salamat, City Lord. Maaari na tayong magsimula. Tumango ang City Lord. Ngayong kumpleto na ang lahat ng kalahok, ipapaliwanag ko ang mga patakaran. Ipinaliwanag niya na ang halaga ng mga kayamanang ilalabas ng bawat kalahok ang magsisilbing puhunan sa laro. Ang may pinakamahalagang kayamanan ang magiging the house, at ang iba ay hahamon dito ng paisa-isa. Kapag natalo ang house, mapupunta ang lahat ng kayamanan sa nanalo, na siya namang magiging bagong house. Magpapatuloy ito hanggang sa huling manalo, nahaharap sa City Lord para sa Nether Sea Map. Napangiwi ang lahat. Napakatuso ng Gambling Emperor. Hindi lamang sila maglalaban-laban, kundi malaki rin ang posibilidad na sa huli ay mapupunta rin sa kanya ang lahat ng kanilang mga kayamanan. Ngunit wala na silang magagawa. Kung uurong sila ngayon, wala rin silang mapapala. Isa-isang inilabas ng bawat kinatawan ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Inilabas ni Mei Sangu ang Purple Gold Glazed Cup, isang ika-4 na antas na sacred weapon at pangunahing kayamanan ng Ruby Cloud Sect. Ang kinatawan ng Demonic Emperor naman ay inilapag ang Demonic Gauntlet, isang ika-3 antas na sacred weapon na balot ng maitim na demonic energy. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Zhu Fan. Iyon ang isa sa pinakamagaganda niyang likha noon na kalaunan ay napunta sa kanyang taksil na alagad. Isa-isa ring inilabas ng iba ang kanilang mga sacred weapon. May ika-3 antas. May ika-4 na antas. Ngunit ang pinakamataas sa lahat ay ang Howling Sword ng Sword Emperor, isang ika-5 antas na sacred weapon. Napasinghap ang buong bulwagan. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na siya ang magiging pangalawang house. Pagkatapos ay lumingon ang City Lord kay Zhu Fan. Luo Clan, ano ang inyong ilalabas na pantaya? Hindi pinalampas ni Fang Min ang pagkakataon. Mga bagong yaman lang naman sila. Pera lang ang mayroon sila, wala silang sariling pamana. Umiti lamang si Zhu Fan. Sa isang kisap ng liwanag. Isang nakakabinging dagundong ng dragon ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nilamon ng nakasisilaw na liwanag ang paligid, dahilan upang mapatitig ang lahat sa kanyang inilabas na kayamanan. Tumulog ang bakal habang bumagsak sa mesa ang isang napakagarbong espada na halos 3 metro ang haba. Kumislap ang talim nito sa ilalim ng liwanag, at sa katawan nito ay malinaw na nakabaon ang isang tunay na kaliskis ng dragon. Napatigil ang City Lord at napasinghap. Isa itong peak 5th grade sacred weapon, halos umabot na sa antas ng ika-6 na grado, isang pambihirang kayamanang bihirang makita maging sa sacred domain. Ngunit mumiti lamang si Luo Yunqiang. Ipinaliwanag niyang hindi pa yon ang tunay na halaga ng espada. Ang mismong paraan ng pagkakayari nito ang dahilan kung bakit ito natatangi. Hindi ito gawa ng ordinaryong panday, ang lumikha nito ay nag-ukit ng sukdulang sword Dao sa mismong sandata, dahilan upang magkaroon ito ng sariling espiritu. Ayon sa City Lord, maging ang karaniwang 6th grade sacred weapon ay maaaring hindi maihambing dito. Doon itinuro ni Zhu Fan ang isang bahagi ng espada. Napalapit ang City Lord upang suriin ito at agad siyang namutla.
Ang espada pala ay ginawa gamit ang kaliskis ng isang Dragon King mula sa Dragonlance. Nagulantang ang buong bulwagan. Maging ang mga kinatawan ng 8 Emperors ay napatingin sa Luo Clan ng may matinding pagkabigla. Ang paggamit ng kaliskis ng Dragon King bilang materyales ng sandata ay katumbas ng paghamon sa galit ng pinakamakapangyarihang lahi ng mga dragon. Ngunit kalmado lamang si Zufan. Sinabi niyang kung natatakot sila sa mga dragon, hindi sana nila inilabas ang espada sa harap ng lahat. Kung nagawa nilang kumuha ng kaliskis ng isang Dragon King upang gawing sandata, bakit pa sila matatakot na malaman ito ng mga dragon? Lalong lumalim ang misteryo ng Luo Clan. Sa isip ng lahat, maging ang 7 Sacred Mountains ay umiiwas makabangga ang Dragonlance. Ngunit ang Luo Clan ay tila walang anumang pangamba. Sino nga ba ang tunay na sumusuporta sa kanila? Nagbago ang tingin ng lahat sa Luo Clan. Ang dating paghamak ay napalitan ng pag-ingat at paggalang. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga kayamanan, inanunsyo ng City Lord ang pagkakasunod-sunod ng mga magiging house sa pustahan. Pinakamataas ang halaga ng espada ng Luo Clan, kaya sila ang magiging huling house bago ang City Lord. Sumunod ang Sword Emperor dahil sa kanyang Howling Sword, habang ang iba ay inayos ayon sa halaga ng kani-kanilang sacred weapon. Walang tumutol. Unang lumaban ang kinatawan ng Demonic Emperor na si Thousand-Faced Devil laban sa kinatawan ng Wraith Emperor na si Wraith Scholar. Sa halip na bugtong, isang tanong tungkol sa nakaraan ang ibinato ni Wraith Scholar. Tinanong niya kung ang Demonic Emperor nga ba ang tunay na sumira sa Demon Light Castle 3 taon na ang nakalipas. Napailing si Thousand-Faced Devil. Alam niyang bitag ang tanong. Sa Gambling Town, ang pagsisinungaling sa mesa ng pustahan ay otomatikong pagkatalo. Sa huli, napilitan siyang aminin ang katotohanan, ang Demonic Emperor nga ang may pakana sa pangyayaring iyon. Ngumiti si Wraith Scholar at agad na isinuko ang kanyang kayamanan. Hindi pala yon simpleng pustahan. Ginamit lamang niya ang laro upang pilitin ang Demonic Emperor na umamin sa harap ng lahat, dahilan upang magkaroon ng sapat na dahilan ang Wraith Emperor at Falcon Emperor upang magsimula ng panibagong digmaan laban sa Demonic Emperor. Tahimik lamang ang City Lord. Hindi nakialam ang Gambling Emperor sa alitan ng mga Emperors. Ang ibinigay lamang niya ay isang patas na mesa ng pustahan. Dahil nanalo si Thousand-Faced Devil, siya na ngayon ang naging bagong house. Sunod niyang hinarap ang Ruby Cloud Sect. Ngumisi siya at nagtanong. Ilang bituin ang nasa langit? Agad namang sumagot si Mei Sangu. Napakarami niyan. Sino ba ang makakabilang? Napangiti si Thousand-Faced Devil. Hindi rin niya alam ang sagot. Dahil tabla ang naging resulta at siya ang house, otomatiko siyang nanalo ayon sa patakaran ng Gambling Town. Walang nagawa ang Ruby Cloud Sect kundi isuko ang Purple Gold Glazed Cup. Nagprotesta si Mei Sangu dahil hindi pa siya nakapagtatanong. Ngunit ipinaliwanag ng City Lord na ang isinagot niyang tanong ay sapat ng maging laban. Pareho silang walang alam sa sagot kaya panalo ang house. Napakuyom na lamang ng kamao si Mei Sangu. Pagkatapos nito ay hinarap ni Thousand-Faced Devil ang kinatawan ng Sword Emperor, ang matandang si Elder Liu. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ngumiti ang matanda. Ipinahayag nitong siya ang house at siya ang unang magtatanong. Simple lamang ang tanong. Ilang daliri sa paa ang mayroon ako noong ika-5,000 kong karawan? Tumingin si Thousand-Faced Devil sa kanyang mga paa at sumagot ng 10. Ngumisi ang matanda. Hinubad niya ang kanyang sapatos at ipinakita ang 10 daliri. Pagkatapos, sa harap ng lahat, pinutol niya mismo ang isa niyang daliri sa paa. Tumulo ang dugo sa sahig habang pinipigilan niya ang sakit. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ngayon ang ika-5,000 kong karawan. 9 na lang ang daliri ko. Natahimik ang buong bulwagan. Napakabrutal ng ginawa ng matanda para lamang manalo sa pustahan. Walang maipangtutol si Thousand-Faced Devil. Tahimik niyang isinuko ang lahat ng kanyang napanalunang kayamanan. Ngayon, si Elder Liu na ang naging bagong house. Dahan-dahan siyang lumapit kay Zufan habang tumutulo pa rin ang dugo mula sa kanyang paa. Ngunit sa halip na mabahala, isang makahulugang ngiti lamang ang isinukli ni Zufan na tila matagal na niyang inaasahan ang susunod na mangyayari. Napatitig ang lahat sa dugong kumalat sa sahig. Maging ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect ay napapikit at napatakip ng mga mata sa nakakatakot na tanawin.
Hindi nila akalaing may taong kayang saktan ang sarili para lamang manalo sa isang pustahan. Ngumisi si Zufan habang nakatingin sa matanda. Senior, matindi pala ang paraan nyo. Napangiti ang matandang kinatawan ng Sword Emperor. Bata ka pa. Marami ka pang makikilalang mas mabangis kaysa sa akin. Kung natatakot ka na sa ganito, wala kang lugar sa entabladong ito. Tumawa si Zufan. Tama ang payo ninyo, Senior. Kaya sana'y pagbigyan nyo ako. Umiling ang matanda. Huwag ka nang makisali. Kailangang mapunta sa Sword Emperor ang Nether Sea Map. Hindi mo pa nauunawaan ang mundo ng mga matatanda. Sa gilid, hindi napigilang mag-alala ni Chu Qingcheng. Para sa kanya, napakatuso at napakakaranasan ng matanda. Natatakot siyang baka mapahamak lamang si Zufan. Ngunit nanatiling kalmado si Zufan. Senior, mauna na kayo. Ngumiti ang matanda at muling inilahad ang duguan niyang paa. Pareho pa rin ang tanong. Ilang daliri sa paa ang mayroon ako noong ika-5,000 kong kaarawan? Sumagot agad si Zufan. Kung siyam ang mayroon kayo ngayon, siyam din noon. Biglang tumawa ang matanda. Akala mo ba hindi ko kayang putulin pa ang isa? Walang pag-aalinlangan niyang pinutol ang isa pa niyang daliri sa paa. Tumalsik ang dugo habang pinipigilan niya ang matinding sakit. Nagkamali ka. 8 na ngayon. Napabuntong hininga ang mga nanonood. Paano pa mananalo sa ganoong tanong? Hanggat kaya niyang putulin ang sarili niyang mga daliri, walang tamang sagot. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang itim na kidlat ang kumislap. Sush! Kasunod nito ay isang nakakabinging sigaw. Bumulagta ang matandang kinatawan sa sahig habang rumaragasa ang dugo mula sa kanyang dalawang paa. Naputol ang magkabilang paa niya. Sa kabilang panig ay nakatayo si Zufan, hawak ang isang maitim na longsword na naglalabas ng nakakatakot na aura. Ngumisi siya. Mukhang pareho pala tayong nagkamali. Hindi pala 8 ang daliri mo noong ika-5,000 mong kaarawan. Tumawa siya ng malamig. Wala ka palang daliri. Nanginginig ang buong bulwagan. Isang hamak na bone tempering cultivator. Ang basta na lamang pinutol ang dalawang paa ng kinatawan ng Sword Emperor. Hindi makapaniwala ang lahat. Mas lalong natulala si Chu Qingcheng. Ito ba talaga ang lalaking ilang araw niyang nakasama? Ang lalaking lagi niyang inaasar at pinapagalitan. Parang ibang tao ang nasa harapan niya ngayon. Agad na sumugod si Xu Zhensheng. Senior Uncle. Pagkatapos ay nagitngit siya sa galit habang itinuturo si Zufan. Ikaw. Ngunit pinutol siya ni Zufan. Kung maaari niyang baguhin ang sagot sa pamamagitan ng pagputol ng daliri niya, bakit hindi ko maaaring baguhin ang sitwasyon? Pagkatapos ay tumingin siya sa City Lord. City Lord, ano ang hatol? Napabuntong hininga ang City Lord. Tabla. Napangiti si Zufan. Alam kong patas ang gambling town. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang duguan. Ngayon naman sana ang tanong ko. Pero mukhang hindi na kaya ni Senior. Magpapalit ba tayo? Naggitngit si Xu Zhensheng. Ako ang haharap sa iyo. Ngunit agad siyang pinigilan ng matandang nakahandusay sa sariling dugo. Sheng huwag. Hindi makapaniwala si Xu Zhensheng. Senior Uncle. Huminga ng mabigat ang matanda. Hindi mo siya kaya. Nagulat ang lahat. Isang Peak Spirit King. Ang sinabihang hindi kayang talunin ang isang bone tempering cultivator. Ilang veterano lamang ang nakaunawa sa tunay niyang ibig sabihin. Hindi ang lakas ni Zufan ang kinatatakutan niya, kundi ang kanyang isip. Ang paraan ng pag-atake niya ay walang alinlangan, walang awa, at napakalinis. Ang ganoong klase ng determinasyon ay hindi makukuha ng isang batang cultivator. Iyon ay bunga ng napakaraming digmaan at bundok ng mga bangkay. Maging si Mei Sangu ay napatingin kay Zufan nang may bahid ng takot. Huminga ng malalim ang matanda. City Lord, sumusuko kami. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Zufan. Hindi pa ito tapos. Babayaran mo ang pagpugot mo sa aking dalawang paa. Umiti lamang si Zufan. Kahit kailan. Pagkatapos ay humarap siya sa City Lord. Kayo naman. Napabuntong hininga ang City Lord. Steward Zhu, ngayon ko naunawaan kung bakit ikaw ang namamahala sa Lu Clan. Tumango si Zufan. Salamat.
Tahimik na inilatag ng City Lord ang Nether Sea Map. Ito ang tanong ko. Kung makukuha mo ang mapang ito, gaano ka kasiguradong mahahanap mo ang Nether Sea? Natahimik ang buong bulwagan. Ngumiti si Zufan. Hindi ko pa nga nakikita ang mapa. Paano ako makakasiguro? Gaya ng ibang treasure map, gagawin ko lang ang lahat ng makakaya ko. Tumango ang City Lord. Iyan ang tamang sagot. Walang pag-aalinlangan niyang iniabot ang Nether Sea Map kay Zufan. Nagulat ang lahat. Hindi pa nga nagtatanong si Zufan. Naguguluhang tumingin siya sa City Lord. Hindi ba ako dapat magtanong? Umiling ang City Lord at mumiti. Sapat na ang ipinakita mo ngayon. Alam kong hindi ko masasagot ang magiging tanong mo. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Tahimik na inilagay ni Zufan ang mapa sa kanyang special ring. Salamat. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis kasama ang Luklan. Tahimik lamang na pinanood sila ng lahat. Sa kabilang panig, napabuntong hininga si Chu Qingcheng. Ni isang beses. Hindi man lamang siya muling nilingon ni Zufan. Habang naglalakad sila palabas ng Mist City, nagsalita si Baliyuyu. Akala ko napakahirap makuha ng mapang iyon. Ang dali lang pala. Napangiti si Zufan. Madali? Kung madali iyon, hindi sana nagdugo ang lahat ng naroon. Ipinaliwanag niyang walang sumusunod sa kanila dahil ang hawak nila ay mapa lamang. Hindi pa iyon ang tunay na kayamanan. Kapag natagpuan na nila ang Nether Sea, saka lamang kikilos ang lahat ng 8 Emperors upang agawin ang tunay na kayamanan. Pati ang Gambling Emperor ay ganoon din ang plano. Matagal na niyang hawak ang mapa, ngunit hindi niya ito naunawaan kaya hinayaan niyang may ibang maghanap ng Nether Sea para sa kanya. Nagtanong si Baliyuyu. Kung ganoon, bakit pa natin ito pinag-agawan? Ngumiti si Zufan. Dahil hindi pa kilala ang Luklan sa Sacred Domain. Ang mapang ito ang magiging susi para makapasok tayo sa laban ng 8 Emperors. Walang ibang paraan para makapasok tayo sa 8 dakilang teritoryo. Tumango si Baliyuyu. Kung ganoon, sino ang una nating pupuntahan? Kumislap ang mga mata ni Zufan habang lumitaw ang isang malamig at mapanganib na ngiti sa kanyang labi. Ang Demonic Emperor. Zhao Chen. Sa loob ng isang madilim na silid, tahimik na nakatayo si Zufan. Kinuha niya ang isang maitim na espada habang muling sumiklab ang 2 gintong singsing sa kanyang kanang mata. Divine Eye of the Void, ikalawang yugto, Void Annihilation. Isang alon ng enerhiya ang tumama sa espada. Nanginig ito bago tuluyang magliwanag at magbago ng anyo. Sa isang iglap, lumitaw ang isang batang kulay kayumanggi, si Sword Child, na muling nakalaya mula sa pagiging espada. Agad itong lumuhod. Master, salamat at pinalayan niyo ako. Nagkamali ako. Hindi na maulit. Malamig na tiningnan siya ni Zufan. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ano ba ang naging pagkakamali mo. Natahimik si Sword Child bago sumagot. Naging bastos ako sa nakatatanda at naging malupit kay Young Master San. Siya ang inaanak niyo habang isa lamang akong espada. Ngunit agad siyang pinutol ni Zufan. Hindi iyon ang tunay mong pagkakamali. Tumigas ang kanyang mukha. Ang mali mo ay ang pagiging bulag sa pagkakaiba ng kaibigan at kaaway. Naniwala kang maaari mong palitan si Sanzi bilang pinakamalapit sa akin. Dahil doon, paulit-ulit mo siyang hinamon hanggang sa halos mapilitan kang patayin siya. Tahimik lamang si Sword Child. Nagpatuloy si Zufan. Lahat ng taong nasa paligid ko ay mahalaga sa akin. Kaibigan. Kasama. Pamilya. Ganoon ko rin tinatrato sina Elderly at ang Sword Kings. Ayaw kong magkaroon ng inggitan at alitan sa sarili nating grupo. Ipinaliwanag niyang ang anumang samahan ay tiyak na babagsak kapag ang lakas nito ay nauubos sa pag-aaway ng sarili nitong mga tao. Ipinunto rin niya ang pagbagsak ng Sword Star Empire, kung saan ang labis na ambisyon ni Baili Jingwei ang naging dahilan ng pagkakahati-hati ng Sword Kings. Isa si Sanzi sa pamilya natin. Hindi ko hahayaang magpatayan ang sarili kong mga tao. Tumango si Sword Child. Naintindihan ko, Master. Umiling si Zufan. Huwag mo na akong tawaging Master. Tawagin mo akong Ama. Natigilan si Sword Child. Ama? Ngumiti si Zufan. Ikaw ang ipinanganak mula sa aking dao. Pinakakahawig mo ako. Kaya anak ang turing ko sa'yo.
At dahil nagsiselos ka kay Sanzi, tatanggapin din kita bilang anak. Pantay kayong dalawa. Siya ang panganay mong kapatid. Wala ka ng dahilan para magselos. Napuno ng saya ang mukha ni Swordchild. Opo, ama. Ngunit seryoso pa ring nagsalita si Zufan. Isa pa. Ang mga demonic cultivator ay hindi lamang dapat maging malupit. Dapat mayroon ding prinsipyo. Hindi tayo maaaring manakit ng sarili nating tao. Kung gagawin mo yon, para mo na ring dinungisan ang sarili mong pinagmulan. Binanggit pa niya ang halimbawa ni Xiwuyu ng Demon Scheming Sect. Kung noon pa lang ay nalaman kong pareho kayo ng pag-isip, hindi kita mapapatawad ng ganoon kadali. Buong tatag na yumuko si Swordchild. Ama. Pag-igihin ko ang aking puso at tatahakin ko ang dao tulad ninyo. Hindi ko hahayaang lamunin ako ng demonyo. Napangiti si Zufan at marahang hinaplos ang ulo nito. Umaasa lamang siyang tunay ngang matututo ang kanyang bagong anak. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Baliyuyu. Steward Zhu, may naghahanap sa inyo. Sino? Ngumisi si Baliyuyu. Sino pa kundi ang isang dalagang balisang balisa? Agad na nagliwanag ang mukha ni Zufan. King Cheng. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at halos tumakbo palabas. Napailing na lamang si Baliyuyu. Kailan mo ba talaga balak kunin si King Cheng mula sa Ruby Cloud Sect? Habang naglalakad, sumagot si Zufan. Hindi pa ngayon. Hindi pa natin kayang kalabanin ng harapan ang 8 Emperors. Higit pa roon. Ang Ruby Cloud Sect ang tahanang kinalakihan niya. Kapag pinilit ko siyang umalis, para ko na ring pinatay ang sarili niyang pamilya. Pagtataniman niya lang ako ng galit. Kaya dahan-dahan. Kailangan ko munang putulin ang ugnayan niya sa Ruby Cloud Sect. Kapag nagawa ko iyon, kusa siyang sasama sa akin. Nagkomento si Baliyuyu. Pero sobra siyang pinapaboran sa Ruby Cloud Sect. Maging ang kanyang master at ang Crown Empress ay mahal na mahal siya. Napakunot ang noo ni Zufan. Iyon na ang pinagtataka ko. Wala naman akong nakikitang espesyal kay King Cheng. Bakit ganoon na lamang ang pagtrato nila sa kanya? Naalala niya ang ipinagagawa kay Elderly. Nakakuha na ba siya ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni King Cheng? Umiling si Baliyuyu. Hindi pa. Hintayin daw muna nating makalabas ng gambling town. Hindi sumang-ayon si Zufan. Sabihin mong simulan niya ngayon din eh. Habang nasa gambling town tayo, walang mangangahas umatake. At ngayon, ngumiti siya habang lumingon kay Swordchild. May isa pa akong anak na magpoprotekta sa atin. Pagkaalis ni Zufan, napatingin si Baliyuyu kay Swordchild. Anak ka na rin pala? Ngumisi ang bata. Bakit? Hindi ba pwede? Araw-araw akong kasama ni ama. Halos bawat segundo. Pagkatapos ay mapang-asar itong ngumiti. Gusto mo bang maging nanay ko? Namula si Baliyuyu at mabilis na umiwas ng tingin. Sa loob-loob niya. Bakit siya lang ang laging iniisip ni Zufan? Samantala, sa marangyang silid pahingahan ay nadatnan ni Zufan si Chu Qingcheng na paikot-ikot sa paglalakad. Qingcheng. Nagliwanag ang mukha ng dalaga nang marinig ang kanyang boses. Zufan. Ngunit agad din bumalik ang lungkot sa kanyang mukha. Ano ng problema? Nahihiyang nagsalita si Chu Qingcheng. Gusto ni Senior Aunt Mi na ibigay mo sa amin ang Nether Sea Map. Napabuntong hininga si Zufan. Pinahihirapan mo naman ako. Kahit asawa kita. Hindi akin ang mapa. Ako ay steward lamang. Ipinagkatiwala ito sa akin ng clan head. Hindi ko maaaring ipagkanulo ang kanyang tiwala. Tumango si Chu Qingcheng. Alam ko. Sobra lang talaga ang hinihingi nila. Babalik na lang ako. Siguro sermon lang naman ang aabutin ko. Ngunit bago siya makaalis ay hinawakan siya ni Zufan. Papagalitan ka nila? Mahinang tumango si Chu Qingcheng. Hindi naman magiging malupit si Senior Aunt. Pero tiyak na asarin at lalaitin ako ng mga senior sisters ko. Hindi na napigilan ni Zufan. Mahigpit niya itong niyakap. Kawawa naman ang asawa ko. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Yumiling si Chu Qingcheng. Hindi ko kaya. Mabait sa akin ang master at ang mga senior aunt. Hindi ko sila kayang ipagkanulo. Alam na ni Zufan ang magiging sagot nito. Kaya ngumiti siya.
Hindi ko maibibigay ang mapa. Pero kung ibibigay ka nila sa akin, papahawakan ko sa kanila ang mapa. Napatingin sa kanya si Chu Qingcheng. Ibibigay ako. Tumango si Zhu Fan. Sabihin mo lang. Kapag pumayag sila, wala ka ng kasalanan. At hindi ka na rin nila mapapagalitan. Pagkatapos ay muli niya itong niyakap. Gusto ko lang naman na magkasama tayong dalawa. Namula si Chu Qingcheng. Ngunit may isa pa siyang tanong. Paano mo naputol ang dalawang paa ni Elder Liu? Bon tempering ka lang Napatawa si Zhu Fan. Simple lang. Bilis. Lakas. At tamang tiyempo. Naging kampante siya. Sapat na ang isang matalim na espada. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Chu Qingcheng. Sabi ni Senior Aunt, ang ganoong klaseng espada ay nalilinang lamang matapos dumaan sa bundok ng mga bangkay. Ngumiti si Zhu Fan. Sasabihin ko ang totoo. Dati akong magkakatay. Tumawa siya. Milyon-milyong baboy ang dumaan sa mga kamay kong ito. Hindi ba bundok din yon ng mga bangkay? Napangiti si Chu Qingcheng. Kaya pala. Malaki na ang kaibahan ng magkakatay at mamamatay tao. Tumawa si Zhu Fan. Pareho lang. Isipin mo lang na ang tao ay baboy na kakatayin. Pagkatapos ay inihatid niya si Chu Qingcheng palabas habang walang tigil ang pangasar. Hindi naman ito nainis. Ngumiti lamang siya at nagpaalam. Ngunit nang tuluyan na siyang makaalis. Naglaho ang ngiti sa mukha ni Zhu Fan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Lintik na ruby cloud sect ni. Ginagamit niyo si Qingcheng para akitin ako. Akala ba niyo ay isa lamang siyang kasangkapan? Mga walang hiya. Sa loob ng isang eleganteng silid, hawak ni Xuang-er ang isang maitim na papel na puno ng mga kakaibang simbolo. Malinaw niyang binasa ang nakasulat sa itaas. Sa kailaliman ng Nether Sea, naroon ang walang hanggang impyerno. Doon gumagala ang mga ligaw na kaluluwa habang ang kanilang kapalaran ay matagal nang nakatakda. Sinumang mangahas na tumuntong sa baybayin nito ay hahatulan ng walang katapusang pagdurusa. Ang kanilang mga mata ay magbubulag-bulagan magpakailanman, at ang kanilang mga kaluluwa ay ikukulong sa kailaliman. Napakunot ang noo ni Murong Xui at Luo Yunqiang. Ang mga talatang ito ba ang susi para mabuksan ang lihim ng Nether Sea Map? Tanong ni Murong Xui. Tumango si Xuang-er. Dapat pero hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Napahawak sa noo si Luo Yunqiang. 3 araw na nating sinusubukan. Puro itim na tuldok lang ang nasa mapa at wala tayong makitang anumang kahulugan. Napabuntong hininga si Murong Xui. Kung ganoon lang kadali, hindi ito isusugal ng gambling emperor. Tama si Zhu Fan. Kung hindi niya mabasa ang mapa, mas mabuti pang ipagamit ito sa iba. Kapag nahanap nila ang kayamanan, sa kanya anihin ang bunga. Lumalabas na hindi lang sa mortal domain may mga tusong eksperto. Mas mapanlinlang pa yata ang mga nasa sacred domain. Tahimik na tumango ang lahat. Nagbabago man ang lakas ng mga tao sa sacred domain, hindi nagbabago ang kasakiman at panlilinlang. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Zhu Fan. Xuang-er, may natuklasan ba kayo? Kung wala man, ayos lang. Malapit na tayong umalis papuntang Devil Mountain. Nalungkot si Xuang-er. Pasensya na, Kuya Zhu. Wala pa rin kaming maintindihan. Umiti lamang si Zhu Fan. Huwag mong isipin iyon. 3 araw pa lang ang lumipas. Ang gambling emperor ay maaaring ilang dekada nang hawak ang mapang iyan pero hindi pa rin niya nabasa. Kung kayo ang unang nakaintindi, mas nakapagtataka pa yon. Kinuha niya ang mapa. Sinuri ito sandali bago umiling. Wala naman talaga akong balak gamitin ito. Isa lang itong paraan para maabot ang tunay kong layunin. Hanapin ang batang iyon. Habang itinutupi niya ang mapa. Biglang napasigaw si Xuang-er. Teka! Huminto si Zhu Fan. Ano? Agad niyang inagaw ang mapa at mariing tinitigan ang isang maliit na bahagi nito. Nakita ko na. Bakit ngayon ko lang napansin? Itong maliit na kumpol ng mga itim na tuldok. Ito ang Phoenix Constellation. Nagtaka si Zhu Fan. Phoenix Constellation. Ipinaliwanag ni Xuang-er. Isa itong kumpol ng mga bituin sa timog silangang bahagi ng kalangitan. Sumisimbolo ito ng kaguluhan at digmaan.
Pero napakaliit nito sa mapa. Kung hindi mo ito itinupi kanina, hindi ko mapapansin. Napaisip si Zufan. Ibig mong sabihin, hindi ito ordinaryong mapa, kundi isang star chart. Muli niyang binuksan ang mapa. Masusing sinuri ang bawat tuldok. Unti-unti niyang nakilala ang iba pang mga konstelasyon. Tumango si Schwanger. Tama. Nakatago lang ng husto kaya walang nakapansin. Pero kahit alam na nating star chart ito, paano natin malalaman kung nasaan ang Nether Sea? Biglang may naalala si Schwanger. Kuya Zu, hindi ba may iniwan sa inyong kayamanan ang Patriarch? Sinabi niyang gamitin yon kapag naghahanap kayo ng tao o lugar. Napangiti si Zufan. Tama. Nakalimutan ko na. Kung eksperto si Sovereign yun sa mga bituin, siguradong makakatulong ang kayamanan niya. Agad niyang inilabas ang isang itim na orbe. Ngunit bago pa siya makapag-isip kung paano ito gagamitin, biglang nagningning ang mapa. Isang kulay abong enerhiya ang lumabas at agad na naglaho. Nagulat si Zufan. Saan napunta? Biglang nanginig ang itim na orbe. Sa isang kisap mata. Nagdilim ang paningin nilang lahat. Pagmulat nila ng mga mata, nasa loob na sila ng isang napakalawak na espasyong puno ng mga bituin. Nagulat si Lu Yunqiang. Saan tayo narito? Nanatiling kalmado si Zufan. Huwag kayong mag-alala. Ang ating mga espiritu lamang ang pumasok sa loob ng orbe. Hindi tayo mapapahamak. Biglang itinuro ni Schwanger ang mapa. Tignan niyo. Unti-unting lumawak ang mapa hanggang sa masakop nito ang buong kalawakan. Ang dating mga itim na tuldok ay nagsimulang pagdugtungin ng liwanag. Unti-unti. Nabuo ang isang napakalaking mapa ng buong Sacred Domain. Natuwa si Zufan. Ito ang tunay na mapa ng Sacred Domain. Pero nasaan ang Nether Sea? Itinuro ni Schwanger ang isang maliwanag na kumpol ng bituin. Naroon. Binanggit sa tula ang mga ligaw na kaluluwa. Naroon ang Death Star. Karaniwan itong madilim. Nagiging maliwanag lamang kapag nalalapit ang kamatayan. Kaya iyon ang lokasyon ng Nether Sea. Punong-puno ng saya si Zufan. Tama. Sa wakas, nalaman na rin natin kung saan naroon ang lugar ng kaliwanagan ng Nether Sovereign. Talagang sulit ang pagkuha natin sa mapa. Ngunit biglang nag-alala si Schwanger. Kuya Zoe, balak mo bang pumunta roon? Walang pag-aalinlangang tumango si Zufan. Siyempre. Ang lugar ng kaliwanagan ng isang sovereign ay pangarap ng lahat ng nasa Sacred Domain. Tahimik na itinuro ni Schwanger ang gilid ng mapa. Tingnan mong mabuti. Napatingin si Zufan. Biglang nanigas ang kanyang mukha. Sa pinakadulo ng mapa, isang salita lamang ang malinaw na nabuo. Kamatayan. Napalunok si Lu Yunqiang. Zufan. Parang binabalaan tayo ng Nether Sovereign. Huwag nating hanapin ang Nether Sea. Tahimik na nag-isip si Zufan. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti siya. Natural lang. Kung walang panganib, hindi iyon magiging lugar ng isang sovereign. Hindi ko hahayaang makalampas ang ganitong pagkakataon. Gusto kong makita mismo ang lugar ng kanyang kaliwanagan. Nais pa sanang magsalita ni Lu Yunqiang. Ngunit pinigilan siya ni Zufan. Bumalik na tayo. Muling nagliwanag ang orbe. Sa isang iglap, nagbalik ang kanilang mga espiritu sa kanilang mga katawan. Tahimik na kinuha ni Zufan ang mapa at inilagay ito sa kanyang interspatial ring. Ngunit may bumabagabag sa kanyang isip. Bakit tumugon ang kayamanan ni Sovereign yun sa Nether Sea map? Sinabi rin niyang kaya nitong hanapin ang sinumang tao o lugar. Ang taong hinahanap ko ay si King Cheng. Kung ganoon, may gumagamit ba sa akin mula pa noong simula? Maya-maya, may kumatok sa pinto. Steward Zhu. Dumating si Young Miss Chu. Ayos. Tatawagin ko siya. Agad niyang itinago ang itim na orbe at lumabas ng silid. Nagkatinginan ang mga babae. Hindi pa rin nawawala sa isip nila ang babala ng Nether Sovereign. Pagdating sa lounge, nakita ni Zufan si Chu Qingcheng. Agad siyang umiti. Ha ha ha. Mukhang itinadhana talaga tayong dalawa. Asawa ko ni.
Handa ka na bang magpalipas ng mahabang gabi kasama ang iyong asawa? Namula si Chu Qingcheng. Napakakulit mo. Biglang napansin ni Zufan ang kanyang ekspresyon. Teka ni. Hindi ba sila pumayad? Napabuntong hininga si Chu Qingcheng. Hindi ako bagay na basta na lang ipapamigay. Pagkasigurong walang ibang nakakarinig, mahina siyang nagsalita. Sinabi ni Senior Aunt Maid. Ibigay mo muna ang mapa. Kahit kopya lang. Tungkol naman sa atin. Kailangan pa muna niyang bumalik sa sekta at ipaalam sa master. Namula ang mukha ng dalaga. Samantala, biglang nanlamig ang mga mata ni Zufan. Matandang bruha. Plano mo pala akong lokohin. Pero hindi ako ganoon kadaling malinlang. Gayunman, hindi niya ipinakita ang tunay niyang iniisip. Ngumiti lamang siya. CJ. Sandali lang. Maya-maya ay bumalik siya dala ang isang maliit at eleganteng kahon. Ibigay mo ito kay Mei Sangu. Nandyan ang gusto niya. Nanlaki ang mga mata ni Chu Qingcheng. Talaga? Tumango si Zufan. Nandyan din ang kinabukasan nating dalawa. Masayang umiti si Chu Qingcheng. Tinanggap niya ang kahon at nagsimulang umalis. Ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, bigla siyang huminto. Mabilis niyang hinalikan sa pisngi si Zufan. Pagkatapos ay tumakbo palayo habang namumula ang buong mukha. Napahawak si Zufan sa kanyang pisngi. Isang hangal ngunit napakasayang ngiti ang kusang sumilay sa kanyang labi. Senior Aunt, nadala ko na. Masayang tumakbo si Chu Qingcheng papasok sa looban habang masiglang sumisigaw. Matagal nang hinihintay ng mga babae ang sandaling iyon. Agad siyang sinalubong ni Mei Sangu na halatang puno ng pananabik at kasakiman. Samantala, sa likuran nito ay nakatayo si Na Fangmin at ang iba pang mga disipulo, baka sa kanilang mukha ang matinding inggit. Qingcheng, mahusay ang ginawa mo. Nasaan na ang mapa? Masayang umiti si Chu Qingcheng at iniabot ang isang maliit na kahon. Nandito po. Halos manginig sa pananabik si Mei Sangu habang mabilis na inaagaw ang kahon. Sa kabilang banda, may halong panunuya ang boses ni Fangmin. Sa wakas, natupad din ang unang honey trap mission ng ating junior sister. Sayang nga lang at kulang pa ang alindog niya. Kopya lang ang nakuha, hindi ang tunay na mapa. Kung ako ang gumawa niyan, siguradong nakuha ko ang orihinal. Namula si Chu Qingcheng at agad na umiling. Senior sister, hindi ko siya nilinlang. Totoo ang nararamdaman namin. At saka nasa clan head talaga ang tunay na mapa. Kung mawala iyon, siya ang mananagot. Malaking panganib na nga ang ginawa niya sa pagbibigay sa atin ng kopya. Hindi naman natin pwedeng Tumango si Mei Sangu. Ipinakita ng batang iyon ang tunay niyang pagmamahal. Hindi natin siya dapat sisihin. Hindi rin naman niya maaaring ibigay ang tunay na mapa. Sapat na ang magkaroon tayo ng kopya. Malawak ang ngiti niya habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Nag-atubili si Chu Qingcheng bago mahiyang nagsalita. Senior Aunt si. Kung ganoon, ano po ang masasabi ninyo sa hiling niya? Hindi man lang tumingin si Mei Sangu. Pagbalik natin sa sekta ko na yon sasabihin sa sect leader. Huwag kang magmadali. Masayang tumango si Chu Qingcheng. Susundin ko po. Hindi niya maitago ang saya habang nilalaro ang laylayan ng kanyang kasuotan. Para siyang batang sabik na sabik sa magandang balita. Sa gilid naman, halos mamatay sa inggit si Fangmin. Ano bang espesyal sa isang ignorante at hamak na lalaking yon? Ba't parang napakasaya mo? Biglang. Ha? Isang kakaibang sigaw ang narinig mula kay Mei Sangu. Napangiti agad si Fangmin. Ano po, Senior Aunt? Peke ba ang mapa? Nagulat si Chu Qingcheng. Hindi. Hinding-hindi magsisinungaling si Zufan. Agad siyang lumapit. Hindi siya nag-aalala sa mapa. Ang kinatatakutan niya ay baka magalit si Mei Sangu kay Zufan. Mahigpit ang pagkakunot ng noo ni Mei Sangu habang hawak ang isang lumang dilaw na papel. Mukha nga itong mapa. Ngunit puro kupas at paikot-ikot na guhit lamang ang makikita rito. Walang sinuman ang makaintindi kung ano ang ipinapakita nito. Bihira na ngang makita ang Nether Sea. Hindi ko akalaing maging ang mapa nito ay napakahirap unawain. Napangisi si Fangmin. Senior Aunt si. Paano kung basta na lang ito iginuhit ni Zufan?
Wala namang nakakakita ng tunay na mapa. Pwede niya tayong lokohin. Agad na ipinagtanggol ni Chu Qingcheng si Zufan. Hindi totoo yan. Mula simula hanggang huli ay naging tapat siya. Nangako pa siyang gagawin niya ang lahat para maging eksaktong kopya ito. Gumagawa lang ng kwento si senior sister. Napairap si Fang Min. Ako pa ang gumagawa ng kwento. Tingnan mo nga. Anong klaseng mapa ba yan? Wala tayong maintindihan. Dinner. Mahigpit siyang pinagsabihan ni Mei Sangu. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang mapa na may kasiyahan. Ang katotohanang wala tayong maintindihan. Iyon mismo ang patunay na tunay ito. Kung madaling basahin ang mapa, matagal nang natagpuan ang Nether Sea. Mas lalo pa siyang natuwa. Nararamdaman ko rin ang katapatan ng batang iyon. Nagulat si Fang Min. Paano ninyo nasabi? Itinaas ni Mei Sangu ang mapa. Tingnan ninyo. Walang bakas ng paggamit ng brush. Pantay ang bawat guhit. Kung pineki niya ito siguradong may makikitang palatandaan. Pero wala. Mas mahiwaga ang pagkakaguhit ni. Mas pinatutunayan itong tunay ito. Itong mga dilaw na mansali. Malamang ay dito matatagpuan ang Nether Sea. Ang kailangan na lang natin ngayon ay maintindihan ito. Ipinakita niya ang mapa sa lahat. Tahimik lamang silang nakatitig. Lalong wala silang maintindihan. Ngunit si Chu Qingcheng ay hindi maitago ang saya. Biglang napasimangot si Fang Min. Anong klaseng tinta ba ang ginamit ng lalaking iyon? Amoy ihi ang papel. Napasinghot din si Mei Sangu. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tama ka ni. Hindi nga ito amoy tinta. Nagpanik si Chu Qingcheng. Hindi niya hahayaang masira ang tingin ni Mei Sangu kay Zufan. Agad siyang nagsalita. Senior aunt. Sinabi ni Zufan na hindi pwedeng ordinaryong tinta ang gamitin. Itim kasi yon. Hindi nito magagaya ang mahiwagang anyo ng orihinal. Kaya naghanap siya ng espesyal na kulay. Talagang pinaghirapan niya ito. Tapat talaga siya. Napaisip si Mei Sangu bago tumango. Tama. Hindi talaga sapat ang ordinaryong tinta. Malaking paghihirap ang dinaanan ng batang iyon. Bukas ng umaga ay babalik tayo sa sekta. Ibibigay natin ito sa sect leader. Sigurado akong matutuwa siya. At lalo kanyang gagantimpalaan, Qingcheng. Lalo lamang nainis si Fang Min. Samantalang si Chu Qingcheng ay napangiti ng buong puso. Kung ganito, marahil ay hindi na magiging hadlang ang pinagmulan ni Zufan. Kinabukasan. Maaga pa lamang ay umalis na ang grupo ng Ruby Cloud Sect dala ang kanilang kopya ng mapa. Nagkataon namang naroon din sa tarangkahan ng lungsod ang Lo Clan. Tahimik na bumulong si Zufan kay Baliyuyu. Maghanda. Huwag mong aalisin sa paningin ang matandang bruha. Huwag kang magpipigil. Pero huwag mo ring papatayin. Excited na tumango si Baliyuyu. Ngunit, sa halip na galit, malawak ang ngiti ni Mei Sangu nang makita sila. Magalang pa siyang yumuko. Mga kaibigan ng Lo Clan. Aalis din pala kayo. Napakagandang pagkakataon. Baka pareho pa tayo ng direksyon. Natigilan si Zufan. Ay, marahil hindi. Ano ito? Hindi ba nila nakita ang ginawa kong mapa? Bakit napakabait nila? Lalong nalito si Baliyuyu. Hindi ba dapat maglalaban na tayo? Bakit parang matalik na kaibigan pa ang turing nila sa atin? Lumapit si Mei Sangu kay Zufan at magalang na nag-cup fist salute. Steward Zhu. Bata ka pa ngunit napakahusay mo. Umaasa akong marami pa tayong pagtutulungan sa hinaharap. Paalam. Marangal siyang umalis kasama ang kanyang mga disipulo. Bago tuluyang lumayo, lumingon si Chu Qingcheng. Kinindatan niya si Zufan habang masayang nagbulong. Huwag kang mag-alala. Masaya sa'yo si senior aunt. Siguradong magiging maayos ang lahat. Tuluyang natulala si Zufan. Masaya siya. Natuwa pa siya sa mapang iyon. Hindi siya halos makagalaw. Maging ang buong Lo Clan ay tuluyang nalito. Lumapit si Baliyuyu. Zufan, hindi ba sinabi mong hahabulin tayo ng matandang bruha para patayin? Kaya pa nga tayo gumising ng napakaaga. Bakit parang masayang masaya pa siya?
Napabuntong hininga si Zufan. May mali. Nakita niya ang ginawa ko. Pero hindi siya nagalit. Nagtaka si Baliyuyu. Anong ginawa mo ba talaga? Paano mo ba ginawa ang kopya? Napakamot ng ulo si Zufan. Hindi ba lahat naman tayo natutong gumuhit noong bata pa? Sinubukan pa niyang ipakita ang kilos. Pero sumuko rin. Lalong nalito si Baliyuyu. Anong guhit? Hindi pa nga ako nakahawak ng brush sa buong buhay ko. Sakto namang dumaan si Sword Child. Agad siyang tinanong ni Baliyuyu. Sword Child, anong ibig sabihin ng ama mo? Napangiti ang batang espada. Kung gusto mong maging tunay kong inay, dapat alam mo kung paano gumuhit si tatay. Napakunot ang noo ni Baliyuyu. Ano ba nang ibig mong sabihin? Walang kamalay-malay na ngumiti si Sword Child. Nakita ko siyang kumuha ng isang papel. Pagkatapos inihian niya yon. Pinaypayan niya para matuyo. At saka inilagay sa kahon. Nagkibit balikat pa siya. Espiritu lang ako ng espada. Hindi ako marunong gumuhit. Kayo namang mga tao. Mula pagkabata ay umiihi naman kayo. Hindi niyo ba alam ang parang yon? Parang tinamaan ng kidlat si Baliyuyu. Tuluyang nanigas siya. Ngayon lamang niya naintindihan kung bakit sigurado si Zufan na papatayin sila ni Mei Sangu. Sinong matinong tao ang hindi magagalit kapag niloko ng ganoon? Pero, paano nangyaring natuwa pa ang matandang bruha? Kahit ako gusto ko na siyang batukan. Steward Zhu, pakiramdam ko ay marami pa ring nakamasid sa atin mula nang umalis tayo sa lungsod. Mahinang bulong ng matandang si Li Jingshan kay Zufan habang naglalakad sila sa mabatong daan. Tumango si Zufan. Hanggat nasa atin ang mapa, hindi sila titigil sa pagmamanman. May ilan na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. May iba namang susubukang agawin ito habang nasa daan tayo. Mahaba man ang buntot na sumusunod sa atin, kakaunti lamang ang may lakas ng loob na umatake. Kaya huwag kang mag-alala. Tumango ang matanda at bumalik sa hanay. Lumipas ang 2 oras. Narating nila ang isang malawak at matarik na kabundukan. Biglang humuni ang malakas na hangin. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang daan-daang lalaking nakaitim. Sa unahan nila ay isang pamilyar na mukha. Si Thousand-Faced Devil. Umiti lamang si Zufan at umiling. Tulad ng amo, ganoon din ang mga tauhan. Sinabi ko ng pabigla-bigla at padalos-dalos si Zhao Chen. At ganoon din pala ang mga alipores niya. Nag-cup fist salute si Thousand-Faced Devil. Steward Zhu. Lo Clan. Wala naman tayong alitan. Alam kong isa kayong makapangyarihang angkan. Kaya nais ko sanang maayos nating pag-usapan ito. Ibigay ninyo sa amin ang Nether Sea Map. Hinding-hindi ko malilimutan ang pabor na yon. Magalang din yumuko si Zufan. Senior. Kung may iba lamang kayong kailangan, ibibigay namin yon bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit ang Nether Sea Map ay pinaghirapan naming mapanalunan. Ipinusta namin ang dugo at pawis namin para rito. Wala kaming dahilan upang basta na lamang ito isuko. Pasimple siyang umiti. Pasensya na. Lumamig ang tingin ni Thousand-Faced Devil. Tama na ang magagandang salita. Hindi ako naniniwala riyan. Sinulyapan niya ang buong Lo Clan. Sa nakikita ko ang babaeng lumaban kay Mei Sangu lamang ang kayang makipagsabayan sa akin. Ang iba kahit 20 Spirit Kings pa sila walang silbi ilaban sa 100 kong tauhan. Kayong lahat ay mamamatay. Steward Zhu. Nakuha mo ang posisyon mo dahil sa talino mo. Alam mong tama ako. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Zufan. Ibig sabihin kahit ano pa ang kahinatnan handa kang magnakaw ng mapa. Tumanggo si Thousand-Faced Devil. Wala akong pagpipilian. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang Lo Clan. Pero mas mabuti nang sumugal laban sa inyo. Kapag bumalik akong walang mapa, siguradong papatayin ako ng Demonic Emperor. Kung mamamatay rin lang ako mabuti nang sumubok. Ngumiti si Zufan. Tama. Ang hindi mo alam ay nakakatakot. Pero dahil hindi mo alam may posibilidad ka ring mabuhay. Sinusugal mong wala kaming sapat na lakas para kalabanin ang 8 Emperors.
At dahil doon, inakala mong madali kaming apihin. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Binabati kita. Tama ang hula mo. Hindi pa nga kami kasinlakas ng 8 Emperors. Tagumpay ang plano mong apihin ang mahihina. Pero nagkamali ka sa isang bagay. Kayo ang mas mahina sa pagkakataong ito. Hindi sapat ang dala mong tao para talunin kami. Napahalakhak si Thousand-Faced Devil. Nambabluff ka lang. Malakas ang babaeng iyon. Pero huwag mong sabihing marami pa kayong katulad niya. Kapag pare-pareho ang antas ng lakas ni numero ang nagdedesisyon. At doon kayo talo. Napangisi si Zufan. Sa Loklan, hindi dami ang mahalaga, kundi kalidad. Pagkatapos ay marahan niyang tinapik ang ulo ni Swordchild. Anak, dalhin mo sa akin ang ulo niya. Siguraduhin buo. Yumuko si Swordchild. Opo, ama. 2 hakbang siyang sumulong. Kumikislap ang kanyang mga mata. Natigilan si Thousand-Faced Devil. Bata, ikaw ang ipapadala para putulin ang ulo ko. Anong klaseng biro iyan? Hush! Isang itim na anino ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Kasabay ng banayad na hangin. Isang napakatalim na sword wave ang dumaan sa kanyang noo. Nanlaki ang mga mata ni Thousand-Faced Devil. Mabilis siyang yumuko. Muntik na siyang mawalan ng ulo. Ilang hibla lamang ng buhok ang naputol. Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Ngunit, hindi pa yon ang katapusan. Sumunod agad ang ikalawang atake. Mula sa ibaba. Isang napakalakas na sipa ang rumagasa. Ramdam ni Thousand-Faced Devil ang mismong anino ng kamatayan. Agad siyang umiwas at tumalon ng halos 1,000 metro palayo. Paglingon niya, nanigas siya sa kanyang nakita. Ang muntik nang pumatay sa kanya ay ang maliit na batang iyon. Hindi man siya tinamaan ng sipa. Ngunit ang sword wave na nilikha nito ay agad na pumutol sa 10 Spirit Kings. Mistulang usok na naglaho ang kanilang mga katawan. Sa isang iglap, nabawasan ng 10 ang 100 tauhan ni Thousand-Faced Devil. Lahat ay napasinghap. Namutla ang bawat isa. Tuluyang nawala ang tapang ni Thousand-Faced Devil. Hindi siya makapaniwala. 7 taong gulang lang. Pero ganito kalakas. Tao pa ba siya? Hindi niya alam na si Swordchild ay isa ng sovereign weapon. Mas matigas pa kaysa sa mga sacred beast. At higit na nakamamatay kaysa sa sinumang tao. Napangisi si Swordchild. Matanda ni. Magaling ka ring umiwas. Napansin ni Thousand-Faced Devil ang kalmadong mukha ng buong Loklan. Ni hindi pa nga kumikilos si Baliyuyu. Ang isang bata pa lamang ay nakapagdulot na ng ganitong pinsala. Ibig sabihin, 2 na agad ang Emperor-level fighters ng Loklan. At paano pa kaya kung kumilos ang iba? Unti-unting nawala ang kanyang kalamangan. Nais na sana niyang umatras. Ngunit nang makita ang nakatitig na sina Baliyuyu at Swordchild, alam niyang huli na. Hindi na siya pakakawalan. Biglang nagbago ang kanyang tingin. Mabilis siyang bumuo ng hand seal. Sa paligid niya, isa-isang lumitaw ang nakakatakot na mga multong mukha. Imperial Mark. Thousand Faces Slaughter. Lumipad siya sa himpapawid. Pagkatapos, bigla siyang naglaho. Kasunod noon, mahigit 1,000 higanteng gintong mukha ang lumitaw sa kalangitan. Bawat isa ay halos 100 metro ang taas. Nakahalakhak si Thousand-Faced Devil mula sa kung saan. Ngayon, naiintindihan na niyo kung bakit ako tinatawag na Thousand-Faced Devil. Nakatago ako sa loob ng mga mukhang ito. Bawat isa ay may 80% ng lakas ng isang Spirit King Soul attack. Parang may 1,000 hukbo ako. Kayang harapin ng 2 halimaw ninyo ang ilan. Pero kaya ba nilang harapin ang 1,000? At higit sa lahat paano ang iba? Lalo na ikaw, Steward Zhou. At ang inyong young miss. Napakahina ninyo. Madali ko kayong mapapatay. Isuko na ninyo ang mapa. Hindi man lang natinag si Swordchild. Isang hampas lamang ng kanyang kamay. At naglaho ang isang higanteng mukha.
Walang kwenta. Mga ilusyon lang. Napatawa si Thousand-Faced Devil. Hahaha. Hindi para sa inyong dalawa ang teknik na ito. Kahit sirain nyo ang isa ni. Paano ang 1,000? At tandaan, bumabalik ang mga ito. Muling nabuo ang sirang mukha. Ngumiti si Swordchild. Biglang uminit ang hangin sa paligid. Kung ganoon, tingnan natin. Kung alin ang unang mauubos. Ang mga mukha mo ni. O ang apoy ko. Decimating Sword Art. Rampant Inferno. Sa isang iglap. Nagliyab ang buong kalangitan. Lumitaw ang naglalagablab na apoy mula sa kawalan. Isa-isang natupok ang lahat ng libong mukha. Walang natira kahit isa. Ang dating nakakatakot na halakhak ay napalitan ang sigaw ng matinding sakit. Napangisi si Swordchild. Ngayon, alam mo na kung ano talaga ako. Biglang, huwag kang gagalaw. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Napalingon silang lahat. Isang naglalagablab na kamay. Ang biglang sumakal sa leeg ni Zufan. Hingal na hingal si Thousand-Faced Devil. Naliligo siya sa malamig na pawis at halatang ubos na ang lakas. Saglit na natigilan sina Swordchild at Baliyuyu, ngunit agad din kumalma nang mapansin nilang si Zufan ang ginawang bihag. Hindi napansin ni Thousand-Faced Devil ang kakaibang reaksyon ng Lu Clan. Sa halip, lalo pa siyang sumigaw. Ibigay ninyo ang Nether Sea Map kung hindi puputulin ko ang ulo niya. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakasakal sa leeg ni Zufan. Ngunit, wala man lang ni isa sa Lu Clan ang nagpakita ng pag-aalala. Naguluhan si Thousand-Faced Devil. Hindi ba ninyo narinig ang sinabi ko? Kahit bone tempering lang siya, siya pa rin ang steward ninyo. Wala ba kayong pakialam kung mamatay siya? Umiti lamang si Zufan. Splitting Art ni. Isa ka palang dating assassin, senior. Napatigil si Thousand-Faced Devil. Patuloy na nagsalita si Zufan na tila walang kutsilyong nakatutok sa kanyang leeg. Hinahati mo ang kaluluwa mo sa napakaraming bahagi upang lituhin ang kalaban. Pagkatapos ay susugod ka habang magulo ang lahat. Mahusay na teknik. Kahit ako ay hindi agad ito napansin. Ngunit umiling siya. May malaking kahinaan ang teknik na yan. Kapag nahati ang iyong espiritu mas madali itong isa-isang wasakin. At sa labanan ng Emperor Stage, ang paglalantad ng iyong espiritu ay katumbas ng kamatayan. Napuno ng galit ang mukha ni Thousand-Faced Devil. Ano bang alam mo sa labanang pang-emperor? Tumahimik ka. Kung hindi, babaliin ko ang leg mo. Tumawa si Zufan. Dapat ginawa mo na yon kanina pa. Noong may pagkakataon ka. Nakakalungkot. Isa kang assassin ni. Ngunit imbes na pumatay agad nag-hostage ka pa. Sa sandaling isinantabi mo ang pagpatay. Tinapos mo na rin ang karera mo bilang assassin. Natigilan si Thousand-Faced Devil. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Zufan. Sa isip niya, isa lamang itong bone tempering cultivator. Kaya niyang patayin anumang oras. Kaya bakit? Crack! Biglang may malutong na tunog. Nanginig ang buong katawan ni Thousand-Faced Devil. Namanhid ang kanyang kamay. Hindi na niya ito may galaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanang kamay ni Zufan, na nagliliwanag sa pulang kulay, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Parang bakal na sipit. Paano ni? Sinubukan niyang higpitan ang pagkakasakal. Ngunit, hindi man lang gumalaw ang kanyang mga daliri. Sa halip, unti-unting hinihila palayo ng napakalakas na puwersa ang kanyang braso. Hindi na niya ito kontrolado. Napuno ng takot ang kanyang mukha. Ikaw, Lee. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Isa ka lang bone tempering cultivator. Ngumisi si Zufan. Sinabi ko na. Tapos na ang buhay mo bilang assassin. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, marahas niyang hinila ang kilin arm. Crack! Napunit ang buong kanang braso ni Thousand-Faced Devil mula sa balikat. Lumipad siya palayo habang bumubuhos ang dugo. Ngunit, bago pa niya maramdaman ang sakit, may itim na kidlat na dumaan sa kanyang paningin. Isang sword slash. Hush!
Lumipad sa ere ang kanyang ulo. At bumagsak ito sa maliit na kamay ni Swordchild. Samantalang ang walang ulong katawan ay ilang sandaling nagbuga ng dugo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Nang makita ng mga tauhan niya ang nangyari, tuluyan silang nawalan ng tapang. Nagkanya-kanyang takbo ang lahat. Hindi man lang sila hinabol ng Lo Clan. Para sa kanila, nakakainsulto pang ang habulin ang mga yon. Sa isip nilang lahat, sino man ang magtatangkang gawing bihag si Steward Zhou, ay pumipirma na rin ng sarili niyang death warrant. Lumapit si Swordchild kay Zhu Fan. Ama, narito ang ulo niya. Tumango si Zhu Fan. Tahimik niyang itinago ang ulo sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay nag-utos. Magpatuloy na tayo. At muli silang naglakbay. Ilang minuto matapos silang umalis, dumating ang panibagong grupo ng mga lalaking nakaitim. Sinuri nila ang madugong lugar. Pagkatapos, parang mga multong naglaho muli sa hangin. Sa loob ng isang manor sa Mist City, tahimik na nakikinig ang City Lord sa ulat ng kanyang espiya. Napakunot ang kanyang noo. Ibig mong sabihin, madali lamang tinalo ng Lo Clan ang grupo ni Thousand-Faced Devil. Tumango ang espiya. Nag-isip ang City Lord. Hindi pangkaraniwang grupo ang Lo Clan. Hindi sila natatakot sa Demonic Emperor. May nalaman ba kayo tungkol sa kanila? Sumagot ang tauhan. Nagpadala na po kami ng mga tao sa Joytown. May Lo Clan na roon. Ngunit napakaliblib ng lugar. Mahirap siya sa atin ang kanilang nakaraan. Ayon sa mga mangangalakal, libu-libong taon nang naroon ang bayan. Malayo sa mga digmaan at kapangyarihan ng Sacred Domain. Lalong nag-isip ang City Lord. Kung ganoon, bakit ngayon lang sila lumitaw? At bakit napakagarbo ng kanilang pagpasok? Huminga siya ng malalim. Kailangan ko itong iulat sa Gambling Emperor. May kakaiba sa Lo Clan. Makalipas ang 2 buwan, sa loob ng isang madilim na bulwagan, tanging pares lamang ng malamig na mga mata ang makikita sa trono. Sa ibaba nito, nakaluhod ang City Lord habang inuulat ang lahat ng nangyari sa Gambling Town. Biglang natawa ang may-ari ng trono. Hahahan! Nakakatuwa. Sa dami ng bantog na 8 emperors, wala ni isa ang nanalo sa pustahan ko. Sa halip isang hindi kilalang Lo Clan ang nagwagi. Nagpatuloy ang City Lord. Gambling Emperor. Maraming natatanging tao ang Lo Clan. Mababa ang cultivation ng kanilang steward na si Zhu Fan. Ngunit siya ang may pinakamataas na posisyon. Napakatalino at mahinahon niya. At ang mga tauhan niya ay matatag at disiplinado. Hindi sila ordinaryo. Tumawa muli ang Gambling Emperor. Siyempre, sa mundong ito hindi sapat ang swerte. Kung wala kang kakayahan, hanggang doon lang ang mararating mo. Hindi ko kailanman mamaliitin ang isang angkang tulad nila. Pagkatapos ay napangiti siya. Pinatay nila ang tauhan ng Demonic Emperor. Siguradong maggangalit iyon. Ano kaya ang susunod niyang gagawin? Kung tunay ngang may lakas silang katapat ng isang emperor, wala silang dapat katakutan. Kung hindi, mapipilitan silang humanap ng mas makapangyarihang kakampi. Biglang nagtanong ang Gambling Emperor. Saan patungo ang Lo Clan? Sumagot ang City Lord. Ayon sa ating mga espiyay, papunta sila sa Devil Mountain. Nanlaki ang mga mata ng Gambling Emperor. Ano? Hindi siya makapaniwala. Pinatay na nila ang tauhan ng Demonic Emperor. Ngayon naman, sila mismo ang kumakatok sa pintuan nito. Ano ba talaga ang binabalak ng Lo Clan? Tahimik ang City Lord. Wala rin siyang sagot. Samantala, sa loob ng marangyang palasyo, isang mamahaling banga ang nabasag sa sahig. Tumayo ang isang makisig ngunit galit na binata. Si Demonic Emperor Zhao Chen. Nakatitig siya sa mga nakaluhod na tauhan. Hindi ninyo nakuha ang Nether Sea Map. Isa sa mga ipinadala ko ay nawawala. At ang isa naman, pinatay ng isang walang pangalang Lo Clan. Nanginginig na sumagot ang isa. Demonic Emperor. Napaka-misteryoso po ng Lo Clan. Hindi namin sila kayang harapin.
Ngumiti si Zhao Chen. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pagpatay. Hindi kaya? Dinala ni Thousand-Faced Devil ang 100 Spirit Kings at hindi pa rin natalo ang isang maliit na angkan. Kung ganoon, ano pa ang silbi ninyo? Mga basura! Boom! Sa isang kisap mata, sumabog ang katawan ng nagsalita. Nagkalat ang dugo at laman sa buong sahig. Lalong nanginig ang natitirang mga tauhan. Ngunit hindi pa rin humupa ang galit ni Zhao Chen. Araw-araw, pare-pareho ang dahilan nyo. Kung nagpakita lang kayo ng kaunting tapang hindi ko na sana kailangang ilabas ang galit ko sa inyo. Iwinasiwas niya ang manggas. Nasaan na yon ang Luklan? Nanginginig na sumagot ang isa. Hindi po namin alam di. Namilog ang mga mata ni Zhao Chen. Hindi ninyo alam? Pinatay nila si Thousand-Faced Devil. At hindi man lang ninyo sila sinundan? Mga basura! Isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Mahigit 10 tao ang sabay-sabay na sumabog. Muling naligo sa dugo ang buong bulwagan. Biglang may boses mula sa labas. Demonic Emperor. May mga panauhin pong naghahangad ng audience. May dala rin silang mga regalo. Napataas ang kilay ni Zhao Chen. Regalo? Papasukin sila. Pumasok ang dalawang. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.